Kumusta? Sige, may ipapaisip ako sa'yo. Paano kung ang mismong oras at espasyo, Aha. yung mga bagay na akala natin ay pundasyon ng realidad, ay mga nilikha lang din pala? Wow. Parang mga bituin, mga puno, ganon. Grabe! Pag inisip mo yan, parang, nag-iiba lahat. Para kang isda na biglang nalaman na yung tubig na kinikilusan niya may gumawa pala. Iyan mismo. At yan ang pinakapuso ng pag-uusapan natin ngayon. Base sa mga sulatin at interpretasyong theological na pinadala mo, bubusiin natin ang isang napakadetalyeng pananaw. Oo, tungkol sa Diyos, sa kanyang nilikha at sa buong struktura ng, kumbaga, espiritual na mundo. At ang ganda rito, bawat argumento ay sinusuportahan ng mayasipi mula sa Biblia. Sige, simulan na nating himayang-himayan to. Sige game, okay, unahin natin yung pundasyon ng lahat. Yung konsepto ng walang hanggang kalakasan ng Diyos. Binabanggit dito yung mga talata mula sa 2 Chronicles at Isaiah. Oo. Yung sinasabing kahit ang pinakamataas na kalangitan, hindi siya kayang maglaman. Tama. At para sa kanya, yung mga bansa, parang isang patak lang ng tubig sa isang timba. Ganun kaliit. O parang isang butil ng alikabok sa timbangan. Halos wala tayong bigat sa cosmic scale na yon. At mahalaga yung panimula na yan, di ba? Kasi inilalagay tayo sa tamang perspektibo para sa susunod na ideya. At heto na nga yung ideya na yon, kung saan biglang lumiliko ang usapan. Sabi rito, hindi lang daw nilikha ng Diyos ang mga bagay na nasa loob ng oras at espasyo. Eto na. Ang argumento rito ay siya mismo ang lumikha sa oras at espasyo. At dito nagiging technical pero napaka-fascinating. Itinuturo tayo sa isang particular na interpretasyon ng Romans 8. Okay. Sa talatang yan, di ba, may listahan ng mga bagay na hindi tayo kayang iwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang argumento rito, yung pariralang kasalukuyang mga bagay o mga bagay na darating, yan daw ay kumakatawan sa oras. Okay, oras, present and future. Tapos yung kataasan o kalaliman, yan naman daw ay kumakatawan sa espasyo, height and depth. Teka, klaruhin ko lang. So, kung ang kataasan ng espasyo at mga bagay na darating ay oras, at sa dulo ng verse sinabing alinman sa lahat ng nilalang, ibig sabihin, Eksakto. inilalagay ang oras at espasyo sa kategoryang ng nilalang. Ganun ba yon? Ganun na nga. At ginagamit pa nga ng source dito ang isang particular na salitang Koreano, ang pijomol o pijomol. Pijomol. Oo. Ang direktang salin niyan ay created thing o bagay na nilikha. Ang bigat nito ay dahil inilalagay nito ang oras at espasyo sa parehong kategorya ng mga bato, puno at tayo. So hindi sila special na concept, mga bagay lang din sila. Mga bagay lang din sila na nilikha. Wow! Okay, ang laki ng implikasyon niyan. Kasi kung ang oras at espasyo ay mga nilikha, ibig sabihin, mayroong isang lugar o estado na nasa labas ng lahat ng yan. Tama. At doon umiral ang lumikha. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Diyos at hindi siya ang nasa ilalim ng mga ito. Sila ay mga kasangkapan, hindi mga limitasyon para sa Kanya. At may dahilan daw kung bakit ganito ang disenyo. Ano raw yung dahilan? Sinasadya raw ng Diyos na panatilihin ang istruktura ng oras at espasyo para sa ating mga nilalang. Ito yung batas na nagsasabing hindi ka pwedeng nasa dalawang lugar ng sabay o nasa dalawang panahon ng sabay. Yan ang pundasyon ng ating karanasan bilang mga nilalang na may hangganan. Okay? Gets? Oo. So, okay. Kung ganoon pala kalimitado ang mga nilalang nakakulong sa oras at espasyo na nilikha para sa kanila, may isang malaking tanong na pumapasok sa isip ko na tinatalakay din dito. Ano yon? Paano na ang free will? Paano ka magiging tunay na malaya kung by definition, limitado ka? Ang sabi pa nga rito, ang tunay at ganap na malayang kalooban ay para lang sa isang omnipotent. Yan ang classic na teolohikong palisipan, di ba? Kung hindi mo kayang gawin ang isang bagay, halimbawa, lumipad, paano mo masasabing malaya kang piliin na gawin ito o hindi? Hindi siya tunay na pagpili. Yan nga, pero may inaalok na solusyon dito.
At medyo kabaligtaran siya sa inaakala natin. Sinasabi rito na ipinagkakaloob ng Diyos ang malayang kalooban sa kanyang mga nilalang sa isang napaka-espesifikong paraan. Paano raw? Sa pamamagitan ng perpektong pagkontrol sa lahat ng sitwasyon at kapaligiran. Na parang ang gulo pakinggan, no? Parang contradictory. Paano magkakaroon ng kalayaan sa gitna ng total control? Oo. Pero ang lohika rito ay ganito. Lumilikha raw ang Diyos ng mga kondisyon kung saan posible ang isang tunay at makabuluhang pagpili. Hindi raw ito isang sitwasyon na imposibleng magkasala. Kasi kung ganun, para kang robot. Exactly. At hindi rin isang sitwasyon na tiyak na magkakasala ka. Dahil kung ganun, biktima ka lang. Tama. So parang perpektong pagkakataon. Isang sitwasyon na balanse kung saan yung pagpili mo may bigat talaga. At para patunayan yung level of control na yan, ginagamit dito yung sikat na talata sa Matthew 10. Yung sa Maya. Oo. Walang kahit isang maya ang nahulog sa lupa nang walang pahintulot ng inyong ama. Bawat detalye, kontrolado. At may isa pang layer dito. Dahil ang mga nilalang daw ay natututo sa paglipas ng panahon, kailangan silang makumbinse. Hindi lang basta't pagpili. Kailangan may motivasyon. Oo, may motivasyon. Dito ngayon pumapasok ang ideya ng pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa krus. Ginamit dito ang isang parirala mula sa 2 Corinthians 5.14 na isinalin bilang isang puwersang humihimok. Puwersang humihimok. At ang ginamit na salita sa Korean source ay kangkwang hashinan duda. At ano ang special sa salitang yan? Anong nuance niyan? Ang nuance nito ay hindi pamimilit o force. Mas malapit ito sa compelling persuasion. Isang napakalakas na panghihikayat. Yung tipong pag-ibig na napakatindi na kusa kang nahihikayat na kumilos, pero sa huli, desisyon mo pa rin. Okay. Ito raw ang mekanismo para i-guide ang malayang kalooban patungo sa kabutihan nang hindi sinisira ang mismong kalayaan. Alam mo pare ang kwento ng isang magulang. Hindi mo pinipilit ang anak mo na mahalin ka, pero ginagawa mo ang lahat. Oh? Pinapakita mo ang lahat para sa huli kusa niyang piliin na suklian yung pagmamahal na yon. Ganun ba ang analogy? Tingin ko napakagandang analogy niyan. Hindi pamimilit, kundi paghimok sa pamamagitan ng sakripisyo at pag-ibig. Sige, malinaw yan. Mula sa kalikasan ng Diyos at ng free will, may inilalatag man dito na isang cosmic map. Isang mapa ng spiritual na mundo. Ito na yung part na to. At ang panimula nito ay yung ideya mula sa Hebrews na yung tabernakulo na itinayo ni Moses sa deserto ay hindi lang basta tolda. Hindi lang basta tent. Isa raw itong modelo, isang anino, isang blueprint ng isang tunay at mas malaking struktura sa kalangitan. Isang maliit na kopya ng isang orihinal at mas dakilang realidad. At inilalatag dito ang mga bahagi ng tunay na santuaryo na yan. Oo, at ito ang mga bahagi. Una, ang santuaryo, na itinuturing na langit ng mga anghel. Pangalawa, ang kabanal-banal na dako, na mas espesifiko pa, yan daw ang mismong lugar sa langit kung nasaan ang trono ng Diyos. Okay, so far, madali pa yan. Madali pa intindihin yan. Pero yung dalawang susunod, dito na nagiging mas komplikado. Ito na yung mga bahagi na kumakatawan sa proseso ng paglapit sa Diyos. Ang pangatlo ay ang altar ng handog na sinusunog. Teka, hinto muna tayo dyan. Kasi yung altar, di ba, karaniwan yan simbolo ng sakripisyo, ng pag-aalay sa Diyos. Paano ito naging hade sa interpretasyong ito na lugar ng parusa? Magkasalungat, no? Medyo magkasalungat yata yung dating. Magandang punto yan. At yan ang isa sa mga malalaking conceptual leap dito. Ayon sa lohika ng sulatin, ang altar ang lugar kung saan sinusunok ang handog para sa kasalanan. Inextend ng may akda ang metaporang iyan kung ang kasalanan ang dahilan kung bakit napupunta ang isang tao sa Hades. Kung gayon, ang Hades mismo ang nagsisilbing cosmic altar. Doon tinutupok ang bunga ng kasalanan, doon nagaganap ang pagbabayad. Ang sakripisyo ni Kristo sa krus, ayon sa pananaw na ito, ay nangyari sa espiritual na antas sa altar na ito, sa Hades. Okay, gets ko na. So, ang altar ay hindi lugar ng pagsamba sa context na to, kundi lugar ng paglutas sa problema ng kasalanan. At ang pangapat na bahagi? Ang pang-apat
ay ang dagat-dagatang kristal o Sea of Glass. Ito naman daw ang katumbas ng labor o hugasan sa tabernakulo. At ang sinisimbolo nito ay ang paglilinis mula sa kasalanan, ang binyag. Okay, kaya kung titingnan mo ang mapa, may malinaw na paglalakbay. Mula sa Hades o estado ng kasalanan, kailangan mong dumaan sa dagat-dagatang kristal o paglilinis bago ka makapasok sa sanktuaryo. So para itong isang one-to-one mapping. Kung yung pagtakas sa Egypt ang malaking kwento ng kaligtasan sa lumang tipan, Eksakto. Dito mo makikita kung paano pinag-uugnay-ugnay ang lahat. Sa mapang ito, ang Pharaoh ay si Satanas. Ang pagiging alipin ng mga Israelita sa Egypt ay ang pagiging alipin natin sa kasalanan. at yung Passover, yung pag-aalay ng kordero, yun ang sakripisyo sa altar, na sabi mo nga ay sumisimbolo sa Hades. Tama. At ang pinakamalinaw na simbolo ay yung pagtawid sa Red Sea. Yan daw ang physical na representasyon ng pagtawid sa dagat-dagatang kristal. Isang paghuhugas, isang binyag. Oh, natuluyang naghihiwalay sa kanila mula sa dati nilang guhay sa ilalim ni Pharaoh. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ang Passover Lamb, ang isang tao ay nakakatawid sa dagat na ito at ipinanganak na muli. Nakakatuwa kung paano ang mga literal na pangyayari sa kasaysayan ay nagiging mga simbolo para sa isang panloob at espiritual na paglalakbay. At hindi lang yan tumitigil sa Exodus, dinadala pa ang simbolismong ito hanggang sa aklat ng pahayag. Binabanggit dito ang Revelation 15 kung saan nakikita raw ang mga nagtagumpay Ang mga nagtagumpay saan? laban sa kasalanan at kamatayan, ang mga binuhay na muli na nakatayo sa tabi mismo ng dagat-dagatang kristal. At anong ginagawa nila? Inaawit nila ang awit ni Moses at ng Kordero. Na direktang nag-uugnay sa Red Sea at sa panghuling tagumpay. Eksakto. Okay, ang lino ng mapa. At mula sa mapang yan, natural lang na dumako tayo sa huling bahagi, ang pananaw sa end times. Mga huling araw. Meron itong napakakalinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Isang timeline. Ang una raw ay, pagkatapos makatawid ng mga saksi sa dagat-dagatang kristal, saka palang ibubuhos ang 7 salot sa lupa. Isang panahon ng paghatol. Oo, pagkatapos niyan, ang susunod na malaking event ay ang pagdating ni Jesus sa lupa. Dito, ang unang langit at unang lupa ay matutunaw sa apoy. At kasunod nito, itatatag ang 1,000 taong kaharian, ang Millennial Kingdom. At mahalagang interpretasyon dito itinuturing ito na kapareho lang ng bagong langit at bagong lupa, ng paraiso at ng Eden, isang panunumbalik. At sa panahong ito, si Satanas ay itatali sa abyss o sa Koreano, Mujagin, isang 1,000 taon ng kapayapaan. Pero hindi pa dyan nagtatapos Pagkatapos ng 1,000 taon, magkakaroon pa ng pangwakas na paghatol. Ang Great White Throne Judgment. Tama. At dito na nangyayari yung isa sa pinaka-wild na konsepto sa lahat. Yung sinasabi sa Revelation 20.14. At ang kamatayan at ang Hades ay inihagis sa lawa ng apoy. Eksakto. At ang paliwanag dito ay hindi lang basta parusa. Ang ibig sabihin daw nito ay ang mismong konsepto ng kamatayan. Ang konsepto mismo. Oo. At ang lugar ng mga nagkasala, ang Hades, ay tuluyan ng mawawala. Buburahin na sila sa pag-iral. Ito ang tinatawag na pangalawang kamatayan, ang kamatayan ng mismong kamatayan. Sandali. Hindi lang mga tao o demonyo ang hinahatulan, kundi pati na ang konsepto at lugar. Paano nangyayari yon? Paano mo ihahagis sa apoy ang isang konsepto? Dito ngayon bumabalik at nag-uugnay ang lahat sa pinakaunang pinag-usapan natin, ang malayang kalooban, oo, ang free will. Ang sagot ng buong teolohiyang ito ay ito, ang pag-ibig na ipinakita sa krus, yung puwersang humihimok, ang siyang naging paraang para unti-hunting gawing perpekto ang malayang kalooban ng mga nilalang. Okay. Sa paglipas ng kasaysayan, dahil sa pag-ibig na yon, sila ay nahihimok na tuluyan at ganap ng piliin ng mabuti. At sa puntong darating na wala ng sinuman, sa kanilang malayang pagpili ang nakakasala. Tama! Wala nang silbi ang kamatayan,
na siyang kabayaran sa kasalanan, Tama? at wala na ring silbi ang Hades na siyang bilangguan ng mga makasalanan. Kaya pwede na silang itapon kasi naging obsolete na sila. Wala na silang function. Eksakto. Sa puntong iyon, ayon sa pananaw na ito, ang paglikha ay maituturing na kumpleto. Natupad na ang layunin na to. Grabe! Ang ganda ng arkitektura ng kaisipang ito mula simula hanggang dulo. Kaya kung lalagumin natin base sa mga sulating ito, nakita natin ang isang pananaw kung saan, una, ang oras at espasyo ay, hindi sila absolutong bagay. Hindi. Mga nilikha lang sila na nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Diyos. Okay. Pangalawa, na ang malayang kalooban na tila imposible ay nagiging posible dahil sa perpektong pamamahala ng Diyos sa lahat ng pangyayari. Oo, lumilikha siya ng isang tunay na pagkakataon para pumili. Isang pagpili na hinihimok pero hindi pinipilit ng pag-ibig. At pangatlo, na ang buong kasaysayan ng sangnilikha, mula Genesis hanggang Revelation, ay isang mahabang proseso ng pagpaperfekto sa malayang kalooban na yan. Bilang pangwakas na kaisipan, ang buong estrukturang ito, mula sa pagiging nilikha ng oras hanggang sa tuluyang pagkawalan ng kamatayan at Hades, ay nagpapakita ng isang universo na may tiyak na layunin. May direksyon. May direksyon. Ayon sa pananam na ito, ang lahat ng bagay ay nakatuon sa isang katapusan kung saan ang lahat ng kasamaan ay mawawala. Hindi dahil sa pamimilit, kundi dahil sa isang perpektong malayang kalooban na sa huli ay buong pusong pumipili sa pag-ibig. At iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito para pag-isipan. Kung ang pag-ibig tulad ng ipinakita sa krus, ang siyang paraan para gawing perpekto ang malayang kalooban, ano ang ipinahiwatig nito tungkol sa tunay na kalayaan? Ito ba ay ang kakayahang pumili ng kahit ano o ang kakayahang tuluyang piliin ng mabuti nang walang anumang pag-aalinlangan?